Hi, fellow viewers to everybody. Good afternoon. My name is Steve. My full name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, sa lahat ng mga former Bangko Pilipino depositors across the nation, or in other words, whole Philippines, magandang hapon. Please bear with me, or I would like to say an apology to all viewers na hindi ako naka-upload yung last April 21 or after Easter. Pero ang good news pa rin, ang video na ito ay same pa rin ang title, Bangko Filipino related videos after Holy Week, or kasi ang promise ko kasi after Easter, pero still after Easter pa rin kasi, pero late na, hindi na April kasi tapos na ang election kaya May 13 na ngayon, 2025. Okay. So much for this. Marami pang videos lalabas. I think next few days, weeks, or months. Possible din year or years kasi maraming topics or issues dapat pag-usapan. Okay, sa lahat ng mga depositor, I receive your chats. Meron ako ilalabas na shout out. Marami nag-shout out na mga apelido kasi yan ang suggestion ninyo, mga family name. Lalabas din yan sa my next Bangko Filipino related videos. Okay? Okay, this afternoon, ang pag-uusapan natin itong may iba sa inyo nakatanggap daw kayo ng sulat from PDIC, no? Meron doon halos lahat the same version yung may kinalaman sa Makati RTC Branch 66. Yun ang kuan. Actually, I'm planning na gagawa ko ng another Bangko Filipino related videos sa mga legal team. Kasi ewan ko lang kung sino pa yung kakasuhan or yung nag-publish sa yung pang fake news. Kasi nga nalaman namin na ito palang status ng bangko hindi pala bankrupt. Tama hinala ninyo, nagkaroon ng blackmailing. Yung mga nasabi kong past videos, no? Ito, pag-usapan natin yung sa insurance, yung in-implement nila last March 15, 2025. Since we already know na ang insurance is hindi na 500,000 or half million. Ngayon, in-increase na naman to 1 million pesos. 1M. Kaya grabe talaga. So ngayon, ang problema is nagkaroon na naman tayo ng dagok, no? Kasi that time yung, di ba, 500,000 yung in-insured. Ngayon, ang dineclare, 250,000. So, kung halimbawa na sarado yung bangko, kalahati. So, malaking problema ito. Ngayon, I was thinking, baka next few videos ang nakikita kong solution, di ba yung sinabi ko, yung past few videos, yung diversified conglomerate, meron ako na-mention yan dati. Ito naman siya, ang gagawin natin, kasi ayaw ibigay yung 25 billion loan package dahil kailangan daw i-withdraw daw yung case, yung 18.8 damage suit, yung 18.8 billion, yung nanalo sila ng case sa Supreme Court. Ngayon, since nadapa na yung bangko for the second time, itong Bangko Pilipino, I was thinking na kailangan ito ng para sa akin, hindi rehabilitate pwede natin tawagin reconstruct or recovery. Ibig sabihin yung recovery funds. Ngayon, ang isa kong iniisip yung pera na depositors ng Bangko Pilipino kung paano yan babawiin or kung magkano lang ma-avail. Ang problem is, yung kaso nila doon sa Bangko Pilipino, yung former officials at saka yung sa PDIC, hanggang ngayon, debate pa rin sila. I don't know what will happen in the end. Pero itong point ko sa video na ito is yung sa PDIC na latest na nagkaroon na ng 1 million pesos insurance coverage. So, yon. Tapos yung REIT or Real Estate Investment Trust, yung ibig sabihin yan, yung
more on real estate. Halimbawa, nag-invest ka sa lupa, nagtayo ka ng bumili ka muna ng lupa, tapos tatayo ka ng bahay. So, kailangan ng trust fund. So, or puhunan para makatayo ng bahay. So, alam yan ng mga former board of directors kasi may background sila sa real estate. Kaya yun, nagkaroon na tayo ng BF Home Depot. Yes, ang Bangko Pilipino has its own property. Yan yung BM Home Depot na malolocate, matatagpuan sa Cavite. Ngayon, as of now, ang latest is hard fight pa sila kung paano babawiin. Kasi ang iniisip ko, kung itong main office hindi na mabawi kasi tinanggal nga yung signage, di ba wala ng ATM doon sa Paseo de Rojas, yung dating main office. I was thinking kung pwede sa BGC, yung new head office, which is in Taguig. Pero kung Makati ang gusto nila, sige lang, okay lang, but we will find another property. Hindi na tayo pwede umupa. Kasi kung umupa, yun na nangyari. So, I was thinking, reconstruct or recovery funds ang kailangan natin etong Depositors Alliance, kailangan mag-meeting tayo personally. Anyway, nandito ako sa Dumaguete City habang buhay until I get old. So, I was thinking na pwede natin to i-build. Kasi ang point namin ganito lang, simple lang i-build siya, then para get back on the feet on that bank. Actually, nalaman namin the whole truth. Hindi pala siya bankrupt. Ang totoo pala, may alitan sila between Bangko Sentral at ang Bangko Pilipino. Kasi nga, ang old Central Bank at saka new Central Bank, magkaiba ang policy. Yun. Nagkaroon ng, aside from confusing, nagkaroon ng misunderstanding. Kaya ang releasing sa funds, wala. Kasi yung reopening, yung nalaman ko na hindi pala binayaran ng Bangko Sentral etong Bangko Pilipino dahil nga sa New Central Bank Act, ayun, nagkaroon ng misunderstanding. Kasi doon pa lang, kung hindi pala binayaran, dapat hindi muna sila nag-operate. Naka-operate pero yung pera hindi binigay. Yun ang masakit para sa atin. Kasi para sa akin matatag naman ang nangyari lang yung 18.8 billion damage suit hindi pala binayaran. Kaya sila nag-avail ng two kinds of loan. Yung emergency loan at saka yung another kind of loan facility na hindi namin maintindihan kung anong klaseng loan. Kasi nga, yung dahil nga sa 18.8 hindi binayaran. Tapos itong 25 billion loan package, yan pala ang third kind. Pangatlo, hindi pumayag ang Bangko Sentral kasi nga ang hinihiling i-withdraw ang kaso, yung 18.8, yung sa first closure. Hindi papayag ang bangko, syempre. Kasi lalabas, parang lugi effect. Lugi effect din ang labas. Kaya, wala na lang. Then, may iba nag-chat sa akin kung pwede ba daw yung sa mga, ito mahirap tong isa yung natanda niyo yung mga Masons, yung Mount Calandias Lodge number 91. Sa English ang tawag yan Masons. Di ba narinig niya in every province meron tinatawag na Masonic temple. Actually, ito ang sagot ko sa inyo, sa lahat ng mga viewers ko na mga former Bangko Filipino depositors. Actually, it's hard to convince ang mga Masons to talk with them. Kasi kung sila magsisave sa bank, ang iniisip ko kasi baka tumaas ang maintaining kung sila ang magti-take over. Kasi yung name, yung pa rin, ang problem lang yung mga damages, mga who will spend. Yun ang malaking issue. Tapos, yung sa legal team, yung naghahanap kami ng tough lawyer, actually, meron ako nakita kaso hindi to basta-basta lang. Ang problem is, ang pagbayad sa lawyer na mabagsik, hindi pipitsugin lawyer.
para sa legal team. Kasi ito, kailangan mapanalo natin ang case. Kaya yung natandaan yung sinabi ko sa inyo, mga former board of directors, major stockholders, minor stockholders, kailangan clear ang name. Kasi kung hindi ma-clear ang name, so meaning something's wrong. Pero ito nakikita ko, okay naman siya eh. Hindi siya yung totally bagsak, nadapa lang. Yes. Kaya ko sinabi nadapa kasi dahil nga, hindi nga binigay yung 25 billion loan package. So, yun. Itong sinabi ko kanina is yung sa PDIC coverage. 1 billion na po. So, yun. Then, may isa pa. Meron pa ako hindi na-mention pa. Ito importante. Ang latest daw, kung tatayo ng another branch sa Bangko Pilipino, kung just in case, no, ma-reopen, ang requirement daw per branch, halimbawa, no, Taguig, tapos nag-open siya Chinatown. Kailangan yung Chinatown, bago itayo ang Chinatown branch, at least 1 billion pesos capital sa isang branch. So, ibig sabihin kung itatayo maraming branches, kailangan not less than 1 billion. Branch pa lang. Hindi pa kasama yung capitalization ng bank. So, hiwalay pa yung PDIC, iba pa yung capitalization requirement sa Bangko Sentral. So, kailangan pag-aralan natin bago mag-operate, mag-reopen, pati yung GS, Government Securities. Tsaka kailangan pag-aralan natin yung terms and conditions. Kasi kailangan ito long term eh. Hindi to pwede short term lang. Then, I was thinking, yung natanda niyo yung past few videos, kailangan hindi na pwede umutang ulit sa Bangko Sentral. Kasi we need to have a lesson to be learned. Yan na napansin ko. Kasi nakakaganyan yung bank kasi nga ayaw nga ibigay. Nagsuway sila. Yun ang nangyari. Kaya ang sinisisi yung dating deputy governor ng Bangko Sentral, etong yung namatay si Nestor Espinilla, yung junior. Bago pa siya naging governor. Kaya yun ang masakit. Kasi kung etong si Karen Davila, kung hindi niya na-interview etong si Vice Chairman Perpecto Yasay Jr., ay wala tayong kamuhang-muhang, wala tayong kalam-alam. Supposed to be ang na-interview that time si Chodoro Arcenas Jr., yung chairman that time. Kaso namatay siya 2012. Yun ang masakit. Namatay siya bigla. So ending, wala. Kaya ito nakakatawa eh. Inarrest si Perfecto Yasay Jr. na wala naman convicted. Kasi yung bail, nag-post ng bail bond si Perfecto Yasay at 240,000 pesos. Nakalabas. Tapos nagkaroon siya ng sakit that time hanggang namatay na siya yung June 12, 2020 na pneumonia. Hindi siya namatay ng COVID. Yun ang confirmation namin. So, yun po ang nangyari. So, yun lang po. Itong video na ito, after Holy Week, PDIC naging 1 million na. Tapos, REIT, Real Estate Investment Trust. Tapos, yung officer sa BF Homes, I will make another videos. Hiwalay pa yung sa legal team. Iba pa yung major stockholder. Meron pa akong gagawing video. Kasi ang gusto ng mga Depositors Alliance, Bangko Pilipino Depositors Alliance, they need to clear their name totally. Kailangan linis lahat. Kasi kung ma-clear na ang name, yun, reopen na, it will take time. Alam ko po yan. Naintindihan ko kayo. Ang akin lang is normal na lahat. Kasi hindi naman kami naniniwala na bigla nag-bankrupt. Yung nalaman namin na nagkaroon ng alitan, yon. Doon kami na alarma, na call attention. So ito. Thank you so much for listening in this video. Good afternoon. And pwede nyo ulit-ulitin itong video na ito hanggang makatch up ninyo itong sinasabi ko sa inyo. Okay? Then, by the way,
This is a paid promotion label. Okay? Then, meron pa akong isa nakalimutan sabihin sa inyo. Ito palang koan, meron akong, may isa pa akong video lalabas yung untitled para saan ang super thanks ng Bangko Pilipino related videos. Ang sagot ko dito is simple, pero in the next video with explanation. Yung super thanks, kung sino magdodonate through my YouTube account, so ako ang receiver, diretso yan sa vault ng main office ng Bangko Pilipino for the third opening. As long as clear na lahat, wala nang issue at all. So, it will take time talaga, no? So, this is a big challenge to all of us, to all former Bangko Pilipino depositors. Malaking hamon at dagok para sa ating lahat. So, that's it. Anyway, yung super thanks sa next video ko, it will take time pa. Sa ngayon, hindi muna. Binibigyan ko kayo ng introductory part. Thank you so much.